Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinurugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumala. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at mga kapatid, ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok nila ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin ay, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo saan mang dako kayo ng Pilipinas o saang dako man kayo ng mundo. Alam niyo po, kaninang umaga, ginising ako ng isang message mula sa aking kapatid, no? Na sabi niya, na-admit na daw yung aking pamangkin
Kasi ilang araw nang hindi niya nakikitang naiihi, no? So, syempre, sanggol, no, 1 year old, hindi mo naman alam kung ano ang sanhi dahil hindi naman nakakapagsalita ang sanggol. Kaya naman, kaninang umaga, no, yung kanyang message, naka-admit na kami sa Chinese General Hospital. No? Pero kasunod nung text niya, siguro mga ilang oras lamang, no, ay sabi niya, naihina yung anak ko. Tapos kasunod na message, sabi, ngayon lang ako naging emotional tungkol sa ihi. Kayo ba naging emotional na kayo sa pag-ihi? Di ba? Siguro ganun din tayo sa mga pagkakataon na merong mga dumarating sa ating bagay o nakikita natin yung mga ordinaryong pangyayari sa buhay bilang mga biyaya mula sa Diyos. Nakakalungkot lang isipin na minsan, no, kapag regular nang nangyayari, palagi na, no, hindi mo na makita ito bilang biyaya. No? Ikaw na meron kang pagpaningin, no, nakakapanood ka ng mga kung ano-anong mga pelikula, tapos kung makapag-comment ka, ang pangit naman ng pelikulang ito, hindi mo man lang naisip yung mga kapatid natin na ipinanganak na walang paningin, o mga nagkasakit at nawala yung kanilang paningin. Diba? No? Ikaw na kumpleto ang iyong kamay at paa, nakakapunta ka kahit saan, biyahe ka ng biyahe, travel ka ng travel, no? Tapos, pagka umakyat ka lang ng konti sa LRT, o kaya naglakad ng 15 minutes, no? Dahil sa traffic, angal ka na ng angal, bumubula na yung bibig mo sa kakaangal. Hindi mo man lang naisip yung mga kapatid mo na ipinanganak na walang mga paa at kamay. O yung mga tao na naaksidente, napatulan ng kanilang paa, ng kanilang kamay. Papaano kaya yung pakiramdam nila? Diba? Minsan napalalagpas natin yung mga maliliit na bagay na himala mula sa Diyos. Kung babalingan natin ang ating ebanghelyo, makikita na naman natin ang mga kababalaghan, ang mga himala na ginawa ni Jesus. Itong isang babaeng ito na 12 taon na dinurugo. Ayan na, walang tigil sa pagdurugo. Isipin ninyo yun, no? Siguro napaka-anemic na nung taong ito. No? Putlang-putla na. Pero ang sabi niya, mahawakan ko lang kahit ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. At yun nga ang nangyari. Isipin ninyo yung galak na nararamdaman ng babae na after 12 years ng pagdurugo, naampat at gumaling. Isipin din natin yung kagalakan ng puso ni Jairo nang ang kanyang kanak na kahit ang sabi ay patay na, wag nyo nang abalahin pa ang guro. Pero pagdating ni Kristo, anong ginawa? Binuhay niya ang kanyang anak. Paano pa kaya, no, yung wala sigurong sidlan ng kagalakan ng puso ng mga taong ito? Mga minamahal kong kapatid, simple lang naman ang nais ipaalala sa atin, lalo tayong mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Kung hindi tayo marunong kumilala ng mga maliliit na himala sa ating buhay, mas mahihirapan kang kilalanin yung malalaking bagay at himala na ginagawa ng Diyos para sa iyo. Kilalanin natin yung mga maliliit na biyaya, himala, na idinudulot sa atin ng ating Panginoong Yesus. Tayong lahat, pumupunta tayo dito sa Quiapo, meron tayong kahilingan, meron tayong ipinagdarasal na kagalingan. Simulan nating tingnan sa mga maliliit na biyaya na ibinibigay ng Diyos hanggang sa makarating tayo doon sa biyayang nais niyang ibigay sa atin. Ang mga himalang ito ay nangyayari pang araw-araw. Yung nagising ka ngayong umagang ito at meron kang isang bagong buhay, bagong pagkakataon. Yung mga pagkakataon na yung anak mo o yung kasama mo sa bahay ay himalang tumulong sa iyo. Itong mga maliliit na bagay na ito, pag kinilala natin bilang mga himala mula sa Diyos, sinisigurado ko na itong malalaking mga biyayang hinihiling natin mula kay Jesus ay mas makikilala rin natin sapagkat mula sa maliit, kaya nating kilalanin, mas makikilala natin yung kalawakan ng
mapagmahal at mapag-arugang awa at mapaghimalang awa ng Diyos sa ating buhay.